Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you. August 13 to 18, 2024. Maraming salamat muna sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aing May. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyong makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Libra Kabayan. Kuhanin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Tandaan nyo, use your intuition, no? Kung hindi po siya mag-fit sa inyo, wag nyo na lang pong i-push, okay? Kasi marami po talaga kayong energy sa mundong ito. Sa nakikita ko sa'yo dito, yung iba sa inyo siguro, you're in a public place or maraming tao sa paligid nyo, no? So, nakita ko dito. Parang ang daming nakipag-cooperate sa inyo or marami lang talagang kayong makakasama sa trabaho. Mga ganun nakita ko. Yung naiba din, nakita ko parang there's hindi ko alam kung kayo is nasa networking, may mga audience, there's a group actually, and then parang iba dito siguro outdoor o baka may mga pupuntahan kayo na outdoor na na trabaho, ganyan, or group man yan, kung ano man meron doon, no, sa nakita ko dito. And then nga, ang nakita ko, baka sikat kayo, no, baka artista kayo, or maraming nakakakilala sa inyo, nakaka-recognize sa inyo, kumbaga, kilala na siguro kayo sa inyong place, no, sa nakita ko dito. Nakikita ko rin dito na meron daw ikaw sitwasyon na maybe you are still stuck, no, sa nakikita ko dito. Siguro kung may mga sitwasyon na nakakaramdam ka pa rin ng pagiging stuck ito, siguro you need to let go itong situation na to. Huwag ka na lang magpa-stuck. Iba naman dito, andun yung, hindi ko alam kung you want to settle down or may mga situation na ang tagal-tagal nyo nang nahandoon. Maybe nga, may mga sitwasyon pa siguro na unresolved or may mga sitwasyon na siguro na pinagtitiisan nyo, ganyan. Kasi maaring iba rin sa inyo, may mga professions in life siguro ako na nakita na maybe may mga gagawin kayo, no? Maaring for your stability siguro, nakita ko dito. Maaring siguro yung iba sa inyo, may mga gagawin na kayong much more better na pagkakaperahan, trabaho, ganyan, mga bagay-bagay, no? Ang nakita ko dito. Tapos, yun na siguro yung ipopokus nyo na isang situation for your stability in the future sa nakita ko dito. Sa iba naman dito, ingat ka, no? Kasi may mga bagay ako nakikita na siguro you still stuck when it comes to a stress or pag-aalala sa ibang bagay. Siguro sa iba sa inyo, when it comes sa yung trabaho, meron kayong kinai-stressan, ganyan. Baka meron kayong diba to? Parang pag-aalala ang nakita ko dito. May mga hardship siguro sa iba, no, na pinagdadaanan sa kung nasaan ka man ngayon siguro. Ang nakikita ko. Nakikita ko rin dito na may mga pagdadaanan ka daw na either maninervyos ka o ninervyusin ka, no? Sa nakita ko dito. Siguro, when it comes to stock, or may mga sitwasyon pa talaga na hindi, siguro andun pa rin yung no, nervyos sa isang situation na hindi mo pa siya
ma-let go, no? Sa nakita ko dito. Ingat ka rin, hindi ko alam kung ikaw or malapit sa puso mo ang mananakawan. Yun na, may nakaw akong nakikita. Ingat ka lang din, no? Kung sino man ito. Then, ingat ka rin sa pagdating sa sakit, no? Ingat ka. Baka nakikita ko ito, kaya ka-stuck kasi mahina ka, may sakit ka, no? O kaya baka na-stuck ka kasi may mga sitwasyon na related ang pagnanakaw, yung mga ganun. Pero yung iba, mag-ingat pa rin kayo sa pagnanakaw, sa nakaw, no? Baka manakawan kayo uli if ever na nangyari na yun, baka mangyaring muli. Sa nakita ko dito. Nakikita ko rin dito may mga depletion, tsaka may mga kapintasan ako nakikita. Either ikaw ang namimintas or um, may tao na pinipintasan ka. Ganun ang nakita. Well, kuhanin mo lang kung ano yung side dito, no? Para kay Libra. Ang dami mo na rin hinihiling no? Sa buhay mo. Na pagbabago in life, actually. No? Ang daming wini-wish, kumbaga. Ang daming dreams. Diba dito, nagkakaroon kayo ng inspirations in life, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, meron kayong mga gustong ma-achieve, may mga progress na ako nakikita with it comes to your goal. Nakikita ko dito. The devil, oh. Parang na-stuck ka, na related ang pera. Mayroon bang sabi ko na nga ba, kaya siguro na dito nanakawan ka ba? O nagkaroon ka ng problema sa trabaho or sa pera? Ang nakita ko to, may tao ba na naging sakim at naging makasarili or may tao na, kasi nakita ko na trap ka eh. May mga sitwasyon ako na you're feeling trapped. Yun ang nakita ko sa iba ha. Maybe sa iba dito siguro ang nakita ko, may mga sitwasyon na, halimbawa, na-trap, paano ba? Paano ko i-explain to? Feeling trap ka eh, na nakita ko dito eh. Siguro ito nga oh. Kaya siguro nandito si Anchor. May sitwasyon na natrap ka. Parang nagiging matagal ka nang natatrap doon sa sitwasyon na yun. Na you're stuck, as in you're stuck. No, ano man to, siguro it's time na rin talaga na let go. No? Meron dito mga pag-uusap when it comes to may makikita eh. Either may magbibigay ng gift or may binibigay ako nakikita. Siya, ikaw or siya. Kung sino man ito. No? Pero daw makikita at mag-uusap. Tingnan ko nga. Ano pwede ko malaman kay I-direct na natin to. Okay. Diba dito may magkikita. Maaari makareceive ka ng email or text message or ikaw ang magte-text, no? Either sa yung ka-coworkers, sa gusto mong tao, sa malapit sa puso mo, yun, malapit sa puso mo, no? Either ikaw ang magte-text or makaka-receive ka dito. When it comes to yourself naman, sa nakikita ko dito sa'yo, may makikita nga, no? Sa sarili mo naman, nandito may sitwasyon ka na gusto mong ibigay yung iyong determination and effort, no? You want to create something, eh. You want to create pero nagkakaroon ka ng choices in life sa nakikita ko sa'yo dito. May mga gusto kang i-perfect, may mga gusto kang practicein sa iba or you have an ambition na gustong gawin sa buhay, ang nakita ko dito. May mga
Hindi ko alam kung when it comes to yourself, baka may kailangan i-develop or may mga dine-develop ka pa na bagay-bagay sa buhay mo sa nakikita ko dito. Kasi nakita ko yung nakapokus ka dito and commitment ang nakikita ko dito. Someone giving love dito sa tao na to, parang binibigay niya yung effort niya. Yun na nakita ko. Sa ibang either crush mo, ganyan, or boyfriend mo, girlfriend mo, o ka-coworkers mo, may tao dito na nakita ko na binibigay niya yung effort niya dito sa tao na to kasi may feeling siya. Yun na nakita ko. Maybe someone's offering a love sa'yo or ikaw, may tao ka dito na matagal mo nang nakakabanding, tapos binibigay mo yung full of effort mo dito. Yun na nakikita ko. Or sa iba naman, related ang work, related ang own creations in life sa nakita ko. Sa iba ganun, no? Tingnan natin si King of Swords. May tao dito na ginagawa ang lahat. No? Ang nakita ko dito. You look to the future sa nakita ko ito. Ang nakita ko dito, may mga gusto ka na raw gawin sa buhay mo. Okay, may pinag-iisipan ka. Hindi, tingnan natin unstoppable Bakit po may gusto kang gawin. May gusto ko daw gawin. Siguro pagkakaperahan to. There's an opportunity. Ako na nakita sa'yo. No? Parang hindi ko alam kung medyo inaano mo pa siya. Pinag-aaralan. Ang nakita ko dito. Pero may gagawin ka Either iba dito, business. No? Ibig sabihin, may mga ginawa na kayo or may gagawin na kayo na isang pagkakaperahan. Either business, work, o ano man yan. Ang nakita ko. May gagawin na kayo. For the future. Sa nakikita ko dito. Meron din ako nakikita dito na may kinikreate kayo, no? May papasok na pera sa inyo. Nandito yung you manifesting money or opportunity sa nakikita ko dito. Pero kung ano man itong minamanifest mo, darating daw siya. Yun na nakita ko. Tapos may tao rin dito na nakikita ko na ginagawa niyang lahat para sa tao na gusto niya. Parang ganito rin siya. Kasi mahalaga to sa kanya. Sa iba dito may babalik. Or may biglang makikipag-usap sa'yo. Ang nakikita ko dito. May mag-o-offer daw May mag-o-offer daw sa'yo. Either love or opportunity. Ang nakita ko dito. There's an offering ako nakikita. Anak, ano ba ito? Nagkalat yung mga anak mo. Pero, kailangan makita mo muna kung totoo yun. You need to see the fact before ka mag-desisyon Or alamin mo muna kung offering of love to, alamin mo muna yung background niya, kasi matalino ka namang tao, ganyan. Kung ano man itong opportunity na to, wag kang sunggab ng sunggab baka kasi, syempre, di ba, baka mag-miss, no? Nine of Cups. Anak. Akang. Diyan ka na lang. We have the sun, Yes, yung mga wish come true ka na makakamit daw. Magkakaroon satisfaction sa nakikita ko dito.
Alam mo ano ka, satisfy ka na mag-isa ka lang. Yun ang nakikita ko sa iba. Parang mas okay at mas happy kayo na you are alone. No, kasi nakita ko nakapokus ka sa sarili mo. Yun ang nakita ko. Nandito na talaga yung mga ano, no, may mga ina-actionan ka na itinatama mo, ganyan. O kaya may mga decision making ka na talaga na you want to focus to yourself, you want to focus to your satisfaction in life, mga dreams come true, yan, nakapokus ka na doon na magkaroon ng successful ang iyong kaperahan, mag-increase ito, ganyan. Ang nakita ko dito. Nakita ko naman na nagkaroon na rin ng enlightenment sa iba sa inyo, no? Sa nakikita ko dito. There's an enlightenment ako nakikita. Siguro, handun na yung sigla, hope, and mga gusto sa buhay. Ibig sabihin, nagkaroon ng ano, no? Tamo, nagkaroon kayo ng problema sa pera? Yung iba? Nagkaroon ba ng ano? Ng law or you want justice for a money? Ang nakikita ko dito. Kasi ang nakita ko kung ano yung iba dito, kung ano yung pinaglalaban nyo na related ang money. Hindi ko nakikita siyang nagmo-move. Pero we have the sun naman, ibig sabihin, kung ano ito, you need to manifest lang din. Baka, nakikita ko baka mag-success. Magsa-success to kasi we have the sun. Mag-manifest ka lang. Si Lord lang naman din ang makakatulong sa atin tsaka sa universe. May magaganap pa na isang celebration. Ganyan. Ang nakita ko dito. Mukha may magaganap na celebration. May magkikita-kita kasi ako nakikita. Or magkakaroon lang ng pagkikita ng mga friend, close relationship, kung sino man to, na malapit sa puso mo. Baka magkakaroon lang ng mag-chill-chill lang kayo. Ganyan. Nakita ko dito. Yes, you are happy, single, and contento sa buhay. Congrats sa nakita ko sa'yo dito. Yan, you are blessed naman. Nakikita ko there's a wealth, abundance, and you are happy. Kung ano yung blessing na dumarating sa buhay mo, happy ka. Nakikita ko yung sigla mo, as in, nakikita ko yung you are free. No, for being a single, ando yung freedom no, talaga, as in. And then, yun nga, nakikita ko dito na yung iba sa inyo, maybe you will give an advice to others sa kaibigan, close relationship, mga ganun. Ang nakita ko dito. Hindi ko alam kung may magsisimba ba? Ano po siya hirapan? Yung iba dito, magkikita kayo na ano? Ay. May nagkahiwalay? May nagkahiwalay ano? May nagkahiwalay pala dito. May nagkahiwalay na malalapit sa puso. O iba sa inyo, karelasyon nyo. Bakit po 8 of Cups? Ibig sabihin, mayroon kang sitwasyon na iniwasan. Or mayroon kang sitwasyon na na winidraw in your life. Yun ang nakikita ko. Kasi, siguro nagkaroon sa inyo ng mga inilat ko kayo. Siguro, nandun yung part na nagkaroon sa inyo na hindi dapat, ganun, dapat going toward ako sa future, mga ganun. Nagbago yung mga perspective in life. No, may mga bagong perspective ka na o may mga bagong pananaw ka na sa buhay mo. Tsaka yung aspeto, nag-change na yung feeling aspect sa buhay mo. Nag-change na yun Naiba na siya. As in, parang you want to focus na talaga all sa sarili mo. Sa nakita ko dito. Pero hanggang pa rin syempre yung bonding with it comes a close relationship or kung may feelings ka man dito, ganun na nakita ko. Also with your friends, sa iba, no? Sa nakita ko dito. Sabi ko, oo no? Yes, you are taking to the higher path. Kaya lang minsan, magulo ang isipan mo, no? Yan, magulo yung isipan mo na kailangan mong maging balanse ito. Yes, nakikita ko yung pagiging patient person mo. Yan, may mga sitwasyon ako na nakikita na handun yung pagkakaisa when it comes to a close relationship. Yan, malalapit sa puso. Tsaka, andun yung may mga sitwasyon ako. And hindi ko alam kung because of the anchor,
Siguro may mga sitwasyon ka na pinagtitiisan mo na hanggang ngayon ang hirap. Or maybe happy ka, mahirap pero happy ka naman, maaring ganun sa iba. May mga hinihiling ka sa taas actually. Sa nakita ko dito. May magsusorry daw sa'yo. May mag-a-apology sa'yo. Ang nakita ko. With the Wheel of Fortune, you're in a, tama na sa tamang direksyon ka ha. With the Wheel of Fortune, you are in a right path. Yes, there's a good luck and there's a good fortune na darating sa buhay mo. You're entering na kasi. You're entering to a new world na focus ka lang sa sarili mo. It's good. Mas magandang na itong maganda na ano. Kasi nakita ko nabibili mo naman yung gusto mo. Nakakain ka naman. No? Good itong ano mo na kailangan mong i-let go yung dapat i-let go and find your happiness and fulfillment in life. Nagkakaroon kasi na sa iba sa'yo nagkakaroon ng disappointment when it comes sa mga malalapit sa puso, ganyan. Yan, nagkaroon kasi ng disappointment. Tapos maaaring may mga tao na malapit sa'yo na iniiwasan mo o iniwasan mo, ganyan. O winidraw mo siya. Yan ang nakita ko sa iba. No, iba dito, you want to retire? Magre-retiro. Yung iba siguro, nag-iisip kayo na mag-retiro sa isang situation. Yung nakita ko. Tingnan pa natin. Tama naman din. Paano pwede ko malaman kung ano? Focus na talaga kayo sa sarili nyo, no? Kailangan nyo daw mag-isip ng mag-save ng monies for the future sa nakita ko. Well, unti-unti nyo naman ginagawa kasi puro layunin to, puro perspective to. Ang nakita ko dito sa inyo. Mga nag-iipon ng pera, saving monies, yan. Kumbaga, yung mga magagastos siguro is time to save monies. Kailangan mo rin daw, magbigay ng limitation when it comes sa paggastos. Kung magastos man kayo, is time na magkaroon kayo ng limitation. Kailangan nyo daw isipin yung future nyo, tsaka, yun nga, you need to abandon yung mga situation na alam mong makapagpapabaksak sa'yo. Yun na. Para hindi mag-collapse yung mga pangarap mo sa buhay. No? Sa nakita ko dito. O kaya, iset aside mo muna if ever meron man na hindi mo mabitiwan. Yung mga ganun. No? Sa nakita ko dito. Kumbaga, kamtin mo muna yung mga dreams in life mo. Alone. Ang nakikita ko dito. Kasi, for being alone, nakikita ko dito, makakamit mo yung mga pangarap mo sa buhay. Yes, kasi why? Distraction ang mangyayari sa'yo kapag makikipag-commit ka. Kasi more on sarili yung iba dito. Don't distract yourself. Huwag kang maglagay ng distraction sa tabi mo na makapagpapapigil ng mga pangarap mo at yung mga gusto mong gawin in life. No? Arigato namaste. God bless.